Nagpuna siya ng table napkin sa gilid ng kanyang bibig. Sandali akong natulala ng mapatitig sa mapula nitong labi. Once you're clean, I'm going to cut you deep, lick, and taste every part of you hanggang sa kusang bumigay ang mga tuhod mo. Nakapikit ang mga mata ko habang pinakikinggan sa earphone ang pinanonood ko. Hindi ko kaya makita ang ginagawa nila dahil nandidiri ako. First time kong makakita ng ganoon. Na-curious lang naman ako dahil sa mga huling sinabi ni Renz bago siya umalis at pumasok sa opisina niya. Ngunit dahil sa malakas at exaggerated na sigaw ng babae ay napamulat ako. Grabe, totoo ba ito? Pinas forward ko. Hindi ko kaya makita ang sunod na mangyayari. Yuck. Lick and taste every part of you. Parang sirang plaka na paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. So, ganito rin ba ang gagawin sa akin na Renz? Ay, katiri. Hindi ko na tinapos ang pinanonood kong porn. Hindi ko na kanaya. Tulala ako habang paulit-ulit na binabalik tanaw ang napanood ko. Oh my God, are we really going to do that? Yes. Inaantok na sagot ko sa kabilang linya. Bumangon ako at nag-inat-inat. Ay, ang sakit naman sa likod na maghapong matulog. Bruha, ano nang balita? Takas pa more ng toga. Nabuhayan ang loob ko nang makilala ang boses ng tumawag na iyon sa phone ko. Si Jordy. Paano mo nalaman? Natatawang saad ko. Di ko alam na dekotso na palang pamilya mo. Mayaman na pala kayo. Instead ay sagot nito. Ano? Naguguluhang tanong ko. Narinig ko mahinang tawa niya. Ikaw ha? May nililihim ka sa amin. Makahulog ang sabi ni Jordy. Ano namang ililihim ko? Napapalunok, nakaila ko. Hala, huwag namang sabihin nakita niya ako nung araw ng graduation na sumakay ng van. Sus, kunwari ka pa. Akala mo hindi ko alam? Kaya pala ilang buwan ka nang hindi pumapasok sa fast food na pinag-part-timean mo. Tapos bago ang cellphone mo, pati bag at sapatos mo. Make-up mo, mamahalin din. Tapos nung araw ng graduation may sumundo sa iyo magarang sakyan. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. The truth. But only the truth lang, okay? Nanalo ba kayo sa sweepstakes? Biglang nalaki ang mga mata ko. Impit ako napatawa at pinilit kong huwag niya iyong marinig. Kabadong-kabado pa naman ako dahil akala ko sasabihin niya kung nakahanap ba ako ng sugar daddy pero sweepstakes talaga? Tumikim ako kunwari at nilulun ang baras sa lalamunan. Oh my God, how did you know? Kunwaring bulalas ko. Narinig ko ang tatlo niyang, sinasabi ko na, kaya pala nung graduation ay bigla ka na lang nawala. Tapos nung ball hindi ka na rin nagpunta. Siguro, abala ka na sa pagwawaldas mo ng napanalunan mo ano. Nagtatago na marahil kayo ng pamilya mo. Nakabili na ba kayo ng mansyon? Ng kotse? Baka naman, kahit yung latest na iPhone lang. Bili mo naman ako. Bigla akong naubo. Ay, mapapasubo yata ako nito. Bukod kay May, si Jordy din ay sobrang lapit sa aking kaibigan. Likas dito ang pagiging madaldal at mausisa. She could keep secrets, but only kung may suhol. Pero makakapangako ka ba na walang ibang makakaalam ng sekreto kong ito? Baka naman idaldal mo pa kina Daisy. Ani ko. Sus, ako pa ba? O diba? Sige. Bukas tayo magkita sa mall para... Anong bukas? Ngayon na? Tapos pagkabili mo sa akin ng phone, hayain natin lumabas ang buong tropa. Kahit ilibre mo na lang sila ng drink sa bar. Sige na. Para bonding na rin nating 5. Di ka naman mababankrupt nun, di ba? Uy, bar talaga? Bawal ako. Langya. Papunta nga sa mall ngayon, hindi ko alam kung paanong palusot ang papaalam ko kay Renz. Tapos magbabar pa. Sus, ano ba yan? Gawain naman natin yun dati Ngayon ka pa ba pagbabawalan? Graduate ka na. Summa cum laude pa. Basta, bar ngayong gabi Pag hindi ka pumayag, ibubukin kita. Ibinabanan niya ang tawag. Nag-chat na lang siya kung saang mall kami magkikita at kung anong oras. Napapabuga ko ng hangin at saglit na napatingin sa kawalan. I love my friends, though 4 na taon ko silang nakasama through my ups and downs. Nautangan ko nung time na kapos ako. Tapos ngayon dahil lang sa takot ko, hindi ko na sila papansinin. Bahala na.
Bruha! Ang bilis kong lumingon sa pinagmula ng matinis na boses. Tumayo ako sa akin na upan kong bench at sinalubong ang humahangos na si Jordy. Tagal mo, sabi ko habang sinasalubong siya ng lakad. Sorry naman na traffic. Taas baba pa rin ang dibdib nito dahil sa sobrang hingal. Alam mo ba, sa sobrang excited ko, bumaba na lang ako ng jeep at naglakad na lang. Grabe ang traffic dito. Yung dapat na 30 minutes mo lang, mararating, aabutin ka ng 3 hours. Inayos ko ang tumikwas niyang buhok. Okay lang yan, at least magkaka-iPhone ka. Naglakad na kami. Dadiretso na sana kami sa 3rd floor pero nang pasakay na kami ng escalator ay bigla akong pinigilan ni Jordy. Nagutom ako sa biyahe. Baka pwedeng kain na muna tayo. Kumikislat pa na parang puwet ng baso ang kanyang mga mata. Kunwari ka pa, nilulubos mo lang magpalibre. Natatawang saad ko. Niyakap niya ako. Hindi naman, talagang nagugutom lang ako. Okay lang yan, milyonaryo ka na naman na, di ba? Inila niya ako sa isang mamahaling restaurant. In-order namin kung anong pinakamahal sa menu at talagang binusog namin ang mga sarili namin. Pagkagaling doon ay dumiretso na kami sa kinasasabikan ni Jordy. Malayo pa sa store ay tumatakbo na ang Bruhilda na akala mo'y tatakbong palayo sa kanya ang tindahan ng iPhone. Yung pinakamahal at pinakalatest po please. Abat, kapapasok lang namin, yun agad ang sinabi niya sa staff. Napanganga na lang ako. Hindi ka man lang talaga nahiya, Bruhilda ka. Pahihirapan mo pa sa kuya. 84,999. Yun lang naman ang presyong inabot ng ipinabibili niya at talagang hinayang na hinayang pa akong ipaswipe ang ATM ko sa cashier. Kaya lang, yun nga, napasubo na ako kaya wala nang atrasan nito. Pagkagaling namin sa store ay sa labas na ng mall kami tumambay ni Jordy. On the way na raw ang iba pa naming kaibigan na ura-uradang pumayag sa plano. Panay ang tanong ko kay Jordy ng oras. Ini-off ko kasi talaga ang phone ko dahil baka tawagan ako ni Renz o ni Miss Kat. Nagpaalam naman ako kaya lang hindi ko direktang nasabi kay Renz dahil hindi ko alam ang number niya. Si Miss Kat ang tinawagan ko at nang makausap ko siya kanina. Ang sabi niya ay hindi maaaring istorbuhin si Renz dahil nasa mahalagang meeting ito. Noon ko na lang sa sekretary sinabi ang paalam ko. Nakasuyo ko na pakasabi na lang sa boss niya. Napabuga ako ng hangin. Okay na yun? Siya nga hindi sa tabi ko natutulog kagabi. Arte niya. Porkat may period ako. Mga bruha! Malakas na tili ni Jordy. Para itong bata na nagtatalon pa habang kinakawayan ang mga kaibigan namin. Mga bro! Sa Daisy na nasa gitna ni na Wimper at Shara. Oh, bagong phone? Namimilog ang mga matang puna ni Wimper sa hawak ni Jordy. Pasimpleng sumulyap sa akin si Jordy. Oo, bigay ng bagong boyfriend ko. Patingin nga. Si Shara. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi ay gumora na kami sa bar na paborito namin puntahan. May live band doon kaya masaya. Ano, isang bakit ba tayo? Tanong ko pagkahanap namin ng mauupan. Sige ba, let's get drunk at maghanap na magiging poppy. Napailing na lang ako sa sinabi ni Jordy. Sabay tawag sa isang waiter. Isang bucket ng beer nga ang in-order ko. Pagkarating nga ng mga alak ay agad naming sinimula ng inuman. This is what really us kahit noong nag-aaral pa kami. Kapag katatapos lang ng exam ay ganito kami't nagsa-celebrate. Pero habang nagkakasiyahan kami ay may ibang tao ako naiisip. Si May. Kahit may atrasyo siya sa akin ay namimiss ko ang gaga. Sa amin lahat, siya ang pinakamalakas uminom. Sumunod si Jordy tapos ako. Let's dance! Sagaw ni Shara nang medyo nasa kalagitnaan na kami ng inuman. Maingay na ang buong paligid dahil sa dami ng tao at dahil nandoon na rin ang live band. Let's go mga bro! Sang-ayon naman ni Wimper. Tumayo nga kami at nagpunta sa gitna sa may dance floor. Para kami mga baliw na sumabay sa beat ng music. Yeah! Sagaw ni Shara habang parang ewan na pinagbubunggo-bunggo. Kami gamit ang puwet niya habang nagsasayaw na parang ewan. Maya-maya napalingon ako ng tila may humaplos sa braso ko. Paglingon ko ay isang lalaking mapungay ang mga mata na nagsasayaw sa tabi ko. Hey cutie! Bata nito sa akin habang nag-aalam macho dancer sa tabi ko. Lalayo sana ako pero bigla nito akong hinila. Medyo palayo sa mga kasama ko. Come on! Nito sabay tangkang hawak sa kamay ko. Tara! Sayuan mo rin ako.
Napangiwi ang labi ko. Hiyo, ang pangit mo. Ayoko sa'yo. Sabi ko sabay tulak dito. Mabilis ako nakabalik sa tabi ni na Wimper. Buti na lang at hindi naman ako sinundan pa ng lalaki. Nang magsawa kami magsayaw, ay muli kami bumalik sa pwesto namin at muling umorder ng isang bucket. Cheers! Pa-chorus na sabi namin sabay pinagdikit-dikit sa ere ang mga hawak naming bote. Pagkuhay sabay-sabay naming nilaklak ang laman noon. Bottoms up! Sana palaging ganito. Enjoy lang tayo. Sabi ni Jordy na nagsasayaw-sayaw pa. Nagpatuloy ang masayang gabing iyon. Pagkaubos namin ng bucket, ay muli kami bumalik sa dance floor. Dahil marami-rami na rin ang nainom ko ay talagang hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Ang alam ko lang ay todo sayaw ako doon kasabay ng malakas at mabilis na beat ng music. Nakita ko na naman ang lalaki nagki-careless whisper kanina. Ninitaan niya ako at nagsasayaw-sayaw na naman sa harap ko. Hindi naman talaga pangit ang lalaki. May itsura naman at medyo matangkad kaya lang kasi masyado nang mataas ang standards ko sa mga lalaki. Siyempre, sa gwapo ba naman ang asawa ko? Di ko nga alam kung may higit pa sa kanya. Yes, ganyan nga baby. Kembot mo pa. Anang lalaki na dahil nga hindi ko na masyado makontrol ang sarili ay sinasabayan ko na sa pagsayaw. Wala na akong pake sa paligid basta enjoy lang ako kung enjoy. Come here baby, dito tayo. Hinila niya ang kamay ko at dinala ako sa bandang sulok. Maya-may natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa ibang mesa at may mga kasamang hindi pamilyar sa akin na muka. Hey, where did you get this kitty? Narinig kong tanong na isang may itsurang lalaki sa lalaking nagsama sa akin doon habang malagkit na nakatingin sa akin. Somewhere out there. But don't you dare pare. She's mine. Nito sabay upo sa tabi ko. Diba baby? Baby na kita? Ano nga pala pangalan mo? I'm Ronald. Janela. Mabilis na tugon ko sabay kuha sa bote ng beer na nakita kong nakapatong sa mesa. Kung kanino man iyon ay wala akong pakialam. Basta bigla ako nauhaw kaya walang patumpik-tumpik na tinungga ko iyon. Oh, that's my baby. You want more? I have more. At ikinuha at pinagbuksan pa ako ng Ronald ng isa pang beer. Inabot ko naman agad at mabilis na tinungga. Noong maubos ko ang laman noon ay doon ako biglang nakaramdam ng hilo. Sa dami na ba naman ang nainom ko. Halos nagdadalawa na ang tingin ko sa paligid ko. Ano, kaya mo pa baby? Tanong ni Ronald nang isandal ko sandali sa braso niya ang ulo ko. Hinilot-hilot ko ang sentido at pilit ibinubuka ang namumungay kong mga mata. Yeah, come on, dance! Wala sariling biglang sagaw ko ngunit nang tumayo ako para sana bumalik sa dance floor ay bigla akong natumba. Mabuti na lang at maagap akong nasalo ng Ronald. Baby, you're too drunk. Kaya mo pa ba? Malambing ang himig ng tono niya na tanong sa akin. Hindi ko na malayang naisabit na pala niya sa balikat niya isang braso ko at nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko. Gustuin ko man nakalasin ang sarili sa pagkakadikit sa kanya ay hindi ko na rin kaya. Masyado nang masakit ang ulo ko at ni paglalakad ko nga ng tuwid ay hindi ko na magawa. Ang sakit ng ulo ko. Pabulong ko sabi sa kanya dahil tila nauubusan na ako ng lakas. Nakahilig na ang ulo ko sa balikat niya. Gusto mo ihatid na kita sa uuwian mo? I can take you home. Mabait na sabi niya. Napakislot ako. Weh, hindi nga. Ihahatid mo ako? Uto-utong tanong ko. Yup, baby. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa labas na pala kami ng bar. Alalay pa rin ako noong Ronald dahil para na talaga akong lantang gulay ng mga oras na iyon. Itatax ko na lang sina Jordy pag nakauwi na ako para hindi mag-alala ang mga iyon. Narinig ko ang busina ng kanyang sakyan nang itapat niya ang susi dito. Binuksan ni Ronald ang front seat. Pasok ka na baby, para maihatid na kita. Pabulong niyang sabi, malapit sa tenga ko. Naramdaman ko ang konting hangin sa parteng iyon na nagdulot ng kakaibang init sa katawan ko. Alam mo na ba kung saan ako ihatid ha? Tanong ko pa. Sumang-ayon si Ronald. Oo baby, sige na sumakay ka na. Bahagyan niya pang itinutulak ang katawan ko papasok sa loob ng kotse niya. Ako naman ay nagtataka kung paano niya nalaman kung saan niya ako ihahatid hindi ko pa naman nasasabi ang address sa kanya. Bahala na nga. Hindi ko na talaga kaya. Kaya nagpatianod na lang ako at naupo sa kotse niya. Good girl baby.
Nakangisi pang sabi ni Ronald, sabay sara ng pintuan. Hindi na ako nakareact dahil bigla na lang kusang bumagsak ang ulo ko, pasandal sa gilid. Oh, I'm totally wasted. Hinantay ko ang pagsakay din ni Ronald sa may driver's seat pero ilang minuto na yata ang lumilipas ay walang Ronald na sumasakay doon. Kaya napilitan ako mag-angat ng muka upang usasain kung nasaan at kung ano na ang pinagkakaabalahan nito. Ginamit ko ang natitirang lakas ko upang buksan ulit ang pinto. Ano na, Ronald? Kala ko ba, ihatid mo ako? Nangunot ang noo ko nang makita kong may dalawang lalaking nagpapambunuan sa likod ng sasakyan. Nagimpal pa ako na makitang si Ronald ang duguan ng labi na bumagsak sa semento. Ay, malaking mama, anong ginawa mo sa kasama ko, ha? Bulalas ko sa balaking tao na nakatalikod sa akin na siyang kitang-kita kong sumuntok sa mukha ni Ronald. Dahil labong-labo na ang mga mata ko ay hindi ko na halos maaninag ang mukha nito. Lalo na nang lumapit na ito sa gawi ko. At may gana ka pa talagang ipagtanggol ang tarantadong yan? Galit na saad nito. Napasingot ako nang maamoy ang pamilyar na pabango ng lalaki. Napaangat ako ng tingin. Had I known you would do this, ikinadenan sana kita. Any more suggestions? Tanong ko sa mga kasama ko sa board meeting. Nagtingin na ng mga board of directors na kasama ko. Saglit na nagbulungan bago humarap sa akin ang isa. I think that will be all, Mr. De La Merced. I-update na lang namin kayo if ever there will be a change of plan. But for now, we think the project is good. Depende na lang sa inyo kung papasa kapag nakita niyo ang location. Tumango ako at pasimpleng sumulyap sa aking wristwatch. Alright then. If there will be no other matter, the meeting is now closed. I have to go. Nagmamadali akong tumayo sa kinauupuan ko. Well, kaninang-kanina pa nga ako nangangating iwanan ng meeting na iyon pero hindi ko lang magawa dahil masyadong mahalaga. I'm the current CEO of the La Merced's group of companies. We were talking about our new project na gagawin at merong foreign investors. We were planning for an expansion at magtayo ng hotel sa isang sikat na beach. Paglabas ko ng meeting room ay agad kong tinawagan si Kath. Where is she now? Bungad ko sa secretary ko. Pagkakuha ko ng gamit sa office ay dumiretso agad ako sa elevator at pinindot ang para sa basement. Sir, she's gone with her friends and I think they're going to a bar. Sagot nito. Bullshit! Mariimura ko. Keep following her. Kasagsagan ng meeting, biglang nag-message ang secretary ko. Nagpapaalam daw si Janela na aalis at may aasikasuhing mahalaga. Tapos ito ang malalaman ko na magbabar lang. Ang linaw-linaw ng usapan namin na walang aalis ng mansyon nang walang pahintulot ko or unless it is something urgent or important with regards her school. But ito't malalaman ko ito? Bar? Lakas ng loob ah. Sumakay ako agad ng sakyan ko at dali-daling nag-drive patungo sa lokasyong itinext ni Kath. It was already dark at kung kailan naman nagmamadali saka pa nakasabay itong traffic. Sir, should I lean over and interrupt her? Muli ko nakausap si Kath sa phone. Sir, ang lakas palang uminom ni ma'am. Isang bucket ang order. Ilan sila magkakasama? 5 silang babae, sir. Lalong umigting ang pangako. The heck, what is with this girl? Talagang pinaiinit ang ulo ko. Umanda ka sa akin mamaya. No, bantayan mo lang. Hayaan mo akong makahuli sa kanya. Naganap ako ng ibang ruta kung saan sa tingin ko mas makakarating ako ng maaga sa kinaroroonan ng asawa ko. Kung kailangan ko pang umikot ay iikot ako para lang makaiwas ng traffic. It was past 9 nang marating ko ang nasabing bar. Dali-dali akong bumaba. Natataranta na ako ng mga oras na iyon lalo't kasasabi lang sa akin ni Kath na biglang nawala sa paningin nito si Janela. She was dancing like crazy tapos may lalaking lumapit sa kanya. Inaya po yatang sumama tapos bigla na lang po silang nawala. John, pag talaga may nakauna sa aking iba, habang buhay kong ikukulong at kakadena ang babaeng yun. Ang sakit ng ulo ko. Narinig ko kahit pabulong na sinabi iyon ng babae sa lalaking nakaakay dito. Papasok pa lang ako ng bar noon habang pa-exit naman ang mga ito. Nakasalubong ko. Gusto mo ihatid na kita sa uwian mo? I can take you home. Mabait naman ang pagkakasambit na lalaki pero lalaki ako at alam ko ang mga ganoong tunugan. Ihahatid?
Ihahatid hindi sa bahay kung hindi sa hotel, of course. Lumang style. Hindi nga. Ihatid mo ko? Malandi namang sagot ng babae. Yup, baby. At tuluyang nakalayo ang mga ito. But something bothered me about reminiscing the sound of that woman. Parang pamilyar iyon. I have heard that somewhere at alam kong kilalang kilala ko iyon. Natigilan ako. Muli kong nilingon ang dalawa at nakita ko na lang na sumasakay na ang babae sa sasakyang binuksan ng lalaki. Nakuyom ko ang kamao ko. Phew! Agad ako lumapit sa kadaroroonan ng lalaki at walang sabi-sabing hinablot ang kwelyo ng suot nito at inundayan nito ng suntok. Damn you! How dare you touch my wife? Kimbal na sigaw ko. Natumba ang lalaki dahil sa lakas ng impact ng pagkakasuntok ko. At kahit duguan na ang uso at gilid ng mga mata nito ay hindi ko ito tinigilan ng suntok. No one dares to touch my wife. At balak mo pa talagang tikman, ha? Damn you! Hindi makapagsalita ang lalaki. Dahil ibubuka pa lang nito ang bibig ay agad nang sinasalubong ng kamao ko. Lasing din ito, kaya hirap na makapanlaban. And I don't care kung mapatay pa kitang demonyo ka. Hoy, malaki mama! Anong ginagawa mo sa kasama ko? Ngunit agad ako natigilan nang marinig ang boses na yun. Kumpirmado nga. Agad akong umahon sa pagkakadukwang ko sa lalaki at tiim ang bagang na hinarap ang babae. Napakaslot pa ako nang makitang ayos nito. Paano hindi pag-iinteresan ng lalaki? Napakaikli ng suot. Kitang-kita pa ang gitna ng dibdib. At may gana ka pang ipagtanggol ang gagong yan? Galit na singhal ko. Had I known you would do this, ikinadanan sana kita. Marahas kong hinila ang braso ni Jonella para mapalabas ito ng sakyan. Aray! Ano ba? You're hurting me! Buko pa lang ng bibig nito'y umaalingasaw na ang amoy ng alak. Ano sinabi ko? Di ba bawal kang umalis ng bahay? Kinaladkad ko siya patungo ng sasakyan at sapilitang ipinasok sa loob. Aray! Ay, nagpasabi naman ako kay Miss Kata. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Paano mo nalamang nandito ako? Patuloy na angal nito. Obviously because she told me about it. At ang sabi ko, diba, bawal ang lakwatsa? Kung hindi pa ako dumating, ano nang nagawa sa'yo na lalaki yun? Nadala ka na sa kung saan. Napagsamantalahan ka na. I wonder too. Sabi niya ay meron siya. And yet, nakuha pa mag-inom. Ihatid nga niya ako sa bahay. Whatever. Pabalagpag kong isinara ang pinto. Mahirap ko mausap ng taong lasing lalo pat ang babaeng ito. Makulit. Pasakay na rin. Bali ako ng sakyan ko. Kung hindi lang biglang may mga lumapit sa aking grupo ng kalalakihan. What? Noon siya ming tanong ko nang may humarang sa daraanan ko. Pinandilatan ko lang ito at saka muling humakbang at akang bubuksan ang pinto ng kotse ko. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa kaibigan namin, pre? May humawak sa balikat ko. Inis na pinilig ko iyon. Napasulyap ako sa lalaking naundayan ko ng suntok kanina. May dumadalo na isang kasamahan nito. But buhay pa pala ang gago. That moron tried to take away my wife. Tinuruan ko lang ng leksyon. Bakit? Tumawa isang lalaki na kasama sa tatlo. So, that slut is your wife? Yung magaling gumiling at magpatayo ng slut? Biglang nagpanting ang mga tenga ko. How dare you call my wife a slut? O hindi ba? O hindi mo lang alam? Ang asawa mo nga lumapit sa grupo namin at inakit-akit ang isang kasama namin. Damn you! At muli hindi ako nakapagpigil. Nasuntok ko ito. At doon nga nagsimula ang rambulan. 3 laban sa isa. Pinilit kong lumaban. Walang sino man maaari magsabi ng masama patungkol sa asawa ko at talagang may kalalagyan sa akin. She's my property now at ayoko sa lahat ay yung may dudungis sa mga bagay na pag-aari ko. Maliban na lang kung ako mismo ang sasabotahe roon. Sir Renz! Narinig ko ang malakas na tili ni Kath. But I could not see her dahil napagtutulungan ako ng 3. May isa pang humampas ng kung ano sa bato ko kaya bigla akong nahilo. At nang magmulat ako, nandoon ako sa ospital. May posa sa kamay ko na nakakabit sa gilid ng kama. Sa gilid ng silid na kinaroroonan ko ay nakaupo si Kath na tila naghihintay sa paggising ko. Sir Renz? Thank God you're okay. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. What happened? Nasaan ang magaling kong asawa?
Tanong ko habang nagpipilit na bumangon. Sir, she's home. Pinasundo ko po sa isang driver ninyo. Sir, may problema nga lang po. May mga tumawag ng pulis at kayo po. Kaya po kayo nakaposes ay kapag okay na kayo ay iimbitahan kayo sa presinto. Maayos naman po ang lagay ng nabugbog ninyo kaya lang mukhang magsasampa ng kaso. Napabuga ako ng hangin sabay sa sapato ko. Medyo masakit pa rin ang pagkakahampas sa akin. Then, call my lawyer. Let him fix everything for me. Opo, sir. Natawagan ko na po si Attorney Castro and he's on the way, sir. Are you alright? Wait po, tatawagin ko lang ang doktor. Tumalilis nga sa paglabas ng kwarto si Kath. Naiwan ako mag-isa. Pinakikiramdaman ko sa parte ng katawan ko pang masakit. Ipinilig-pilig ko ang leeg. Tom Janela. Para akong naghanap ng batong ipupukpok ko sa ulo ko. Shit. Daing ko na magising ako. Sobrang sakit ng ulo ko na parang hinahati sa gitna. Hilong-hilo pa ako at hindi ko magawang buksan ang aking mga mata. Aray, ano ba to? Naiinis na hinila ko ang aking mga kamay pero mistulang may pumipigil sa mga iyon. May malamig din ako nararamdaman sa aking mga palapulsuhan. Pinilit kong buksan ang nalalabo ko pang mga mata. Maging mga paa at hita ko ay hindi ko rin magawang igalaw ng ayos. Oh my God. Totoo ba ito nakikita ko? Alasin pa rin ako. O nananaginip. Nakagapos ang aking mga kamay at paa sa kama. Nakakadena, naanimo isa akong baliw na magwawala oras na makawala ako doon. Umikot ang mga paningin ko sa paligid. Pamilyar sa akin ang kinaroroonan ko. Teka, ano nga pala nangyari kagabi at paano ko napadpa dito? Cheers! I was in the bar together with my friends. Nagkasiyahan kami. We got drunk at ako pa nga ang bumili ng 2 bucket. I was dancing and there's a man na nakilala ko. Ronald. Ronald was his name and... Shit! Kabadong tinignan kong ayos ko. Ang damit na suot ko. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib ko nang mapagtantong iba na ang suot ko ngayon. Ano ba nangyari? May nangyari ba sa amin na lalaking iyon? Nag one night stand kami? Siya ba nagbihis sa akin? Diyos ko, hindi pwede. Yari ako nito kay Renz. Sa asawa ko. Ay, ang tanga-tanga. But a shattered event suddenly came to my memory. Hindi natuloy ang pag-alis namin ni Ronald noon dahil pagsilip ko sa kanya sa labas, nakita ko siyang nakahando sa semento at bubog sarado ng isang lalaki. Sinigawan ko pa nga ang taong iyon, and that man was no other but him. Para akong binuhusan ng yelo na mapagtagni-tagni sa isipan ko ang mga nangyari. Hinilan niya pa nga ako patungo sa Kenya. Galit na galit siya sa akin. Todo katwiran pa nga ako pero hindi siya ang nakita ko naghatid sa akin dito kagabi. Iba yun? Wait, what happened to him? Hoy! Kung sino man ang nararato, pakulan niyo ako! Sigaw ko, as if naman may kung sinong kumidnap sa akin. Nandito lang naman ako sa silid namin. Hindi ako baliw para ikadena ng ganito. Let me go! Nakuha ang atensyon ko nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napalunok ako nang unang makita ng mga mata ko ang nagpuputok ang dibdib ni Renz. Pati na ang mga pandesal na akala ko sa mga model ko lang makikita. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa baba at nalipat ang mga mata ko sa bagay na nakaumbok doon. Naalala ko tuloy ang napanood kong porn. Ay, baliw. Ingay mo. Aniya habang matalim ang tingin sa akin. Anong palabas to? Bakit nakakadena ako? Tanong ko sabay pilit inilulusot sa bakal ang kamay ko. You deserve that. Ano ko baboy na? Natigilan ako. Where did those bruises come from? Bakit may gauze siya sa kamay? May mga nakadikit din sa muka. What happened to you? Nagtatakang tanong ko. Napaaway ba siya? Nakapagbugbugan? Narinig ko ang sarkastikong tawa niya. Hindi mo alam? Napaigkas ang isang kilay ko. Kaya nga nagtatanong. It's all you're doing. Kinuha niya ang suklay sa may tokador at sinuklayan ang kanyang basang buhok. Napakaslot ako nang malanghap ko ang kanyang bango. He looks yummy. Yeah? But he smells yummier. Landi mo, bro. How would it be my fault?
Ako ba ang gumawa niyan? No, I remember it. Parang may nakita ko mga lalaki lumapit sa kanya kagabi at pamilyar ako sa kanila. Sila ang mga kasama ni Ronald sa table ng mga ito kagabi. Did they hurt him? No. Ayos lang kaya ito? Shit, it's all my fault nga. Kaya ba ginapos niya ako? Marami kang kasalanan sa akin at maniningil ako. Napapikit na lang ako na bigla na lang niyang tanggalin ng tuwalyang nakatapes sa kasalanan niya. Gosh, I'm not ready for this. Hindi pa ako handang makakita ng 14 inches. Sa pinanood ko nga, natakot na ako. Paano pa kaya sa personal? Baka himatayin ako. Renz, alam mo kasi, delikado daw iyon. You cannot have sex with me during my period. I heard his soft laughters. Nanginig ang buong katawan ko. Go on, Mrs. de la Merced. Paniwalaan mo ang sarili mo. I have seen it all and confirmed it. You were lying. At dahil dyan, may dagdag na interes ang paniningil ko sa'yo. Brace yourself harder. Umalis siya ng silid ko. Iniwan niya pa rin ako nakagapos. Kahit anong pakiusap ko, ay hindi raw niya ako pakakawalan doon. Mag-uutos na lang daw siya ng katulong para pakainin ako. So, seryoso talaga siya sa parusang to? Bukod doon, 1 week daw akong literal na hindi makakalabas ng kwartong iyon. Confiscated din ang cellphone ko. Pero sa lahat ng sinabi niya sa akin ay isa ang tumatak sa isip ko. Brace yourself harder. Linya na hindi naman pang horror pero labis kong kinatatakutan. Feeling ko, death sentence niya iyon sa akin. You will bear my child. Ang sabi niya pa. At ang gusto ko ay lalaki. Napalunok ako. Wala yun sa kontrata. Ang nakalagay lang doon ay pakakasalan mo ako. Hindi ko na problema yun kung hindi mo binasa at inintinding maigi ang kontrata. Basta yun ang nakasaad doon. A child. And that's the real purpose of our marriage anyway. Alam nga namang pinakasalan lang kita para maging kasipin ko lang. At pag hindi mo na ibigay ang hinihiling ko, malinaw na magiging paglabag iyon sa kontrata. Sandali akong napipilan. No, Renz. He didn't agree with that. But legally, you signed it. So whether you like it or not, you will give me a child. Lumapit pa siya sa kama at lumukwang sa akin. Lalo lang ako natularo nang pumesto pa siya sa gitna ng nakabuka kong mga hita. At sisiguraduhin kong malalagyan ko na ito ng laman as soon as possible. Kaya maganda ka. Paano kung hindi lalaki ang mapagbuntis ko? Paano kung babae? Kabadong tanong ko. Ayoko nang mag-argue dahil ano pa ba magagawa ko. He got me. Kasal na kami. And I don't think he would give a damn shit kahit ilang ulit ako magprotesta. Napakasimple. Di, pupuntasin ulit kita hanggang sa magkaroon ako ng anak na lalaki. Misto lang nalulun ko ang dila ko. Hindi agad ako nakahuma. Ano ba pinagkaiba nun? Kung lalaki o babae man ang pinagbubuntis ko. Anak mo pa rin naman yun. Lalaki gusto kong maging tagapagmana. And we'll keep on repeating the process kapag babae ulit ang sunod na ipagbubuntis mo. Hindi ako titigil hanggat hindi nagkakaroon ng anak na lalaki sa'yo. I was speechless after that. Hindi man lang ako nakakibo habang nakatitig ng malapitan sa kanyang nakaka-hypnotis mong mga mata. Bakit naging ganoon kahina ang loob ko at hindi na nakaangil pa sa sinabi niya? I want that lips. Bigla na lang ding ibinulong na isang bahagi ng utak ko. I want to feel that kiss again. At gustong tuparin niya ang sinabi niya noong nakaraan. Kiss every part of you. Gusto kong sawayin ang sarili ko kung bakit ganoon ang nararamdaman ko pero tila may sariling pag-iisip ang katawan ko. Lalo na when I felt the heat noong saglit na maglapat ang aming mga katawan. I wanted to be chilled in his arms. Gusto ko maranasan kung paanong mayakap ng isang lalaki. Ay, what's wrong with you, Janela? Hanggang sa iwan niya ako, ay nanatili akong tahimik at tulala. Mukhang baliktad ang pagkakasabi ni nanay. Hindi si Renz ang nagayuma kung hindi ako. Dahil kapag tinititigan niya ako ay nangangatog ang tuhod ko. At kahit labag sa loob ko, isang titig niya lang ay napapasang ayon ako.